At sa nakaraan nating kwento, iniunat ni Henry ang kanyang isang kamay at hinamon si Van sa isang duelo para patunayan ang kanyang kakayahan. Dito na nagsimulang maghinala si Swordmaster Van na may iba pang pakay si Henry. Ipinahayag ni Henry na nasa ikatlong bilog lamang ang kanyang antas sa mahika, at baguhan pa lang sa espada. Napansin ni Van na mataas na ito para sa edad ni Henry, ngunit mababa ang antas sa espada. Narinig din ni Van na nagsilbi si Henry sa Callivan Fortress, kaya't nagtaka siya kung bakit mababa pa rin ang antas nito sa espada. Sinagot ni Henry na malalaman lang ang totoo pagkatapos ng laban, pumayag si Van at sinabing huwag siyang bibigwin ni Henry sa mga naunang pangako. Napansin din ni Henry na ang istilong gamit ni Van ay ang Imperial style, kaya malaki ang tsansa niyang manalo dahil pamilyar siya sa estilo ni Hector. Nag-alok si Van na lumipat sa ibang lugar at nagtungo sila palabas. Sa ilalim ng City Hall, may isang malaking lihim na training room na ipinatayo ni Van para sa kanyang pagsasanay. Doon sila dumiretso at nagharap, tinupad ni Henry ang sinabi niyang ipapakita niya ang kakayahan niya. Ngunit aminado rin siyang marami pa siyang dapat matutunan. Sa huli, sinabi niyang halos imposible talunin ang isang swordmaster tulad ni Van. Nainis si Van at tinanong kung sumusuko na ba si Henry. Ngunit itinanggi ito ni Henry, ang nais lang niya ay itakda ni Van ang pinakamababang pamantayan na inaasahan nito sa kanya. Napagtanto ni Henry na mataas na ang antas ng kanyang kasanayan sa espada. Ngunit si Van ay isang tunay na master swordsman, kaya kahit mapahiyaman siya, kailangan niyang makakuha ng maagang bentahe. Samantala, pumayag si Van at sinabi na kung makakapagpatama si Henry ng 3 seryosong atake, makukuha niya ang pag-aproba niya. Nagpasalamat si Henry sa kondisyon, at agad na naghanda para sa laban. Nang makita ni Van ang tindig ni Henry sa pakikipaglaban, napaisip siya kung gumagamit din ba si Henry ng estilo ng imperial. Isang estilo na nilikha ng isang dating emperador at karaniwang ginagamit ng mga imperial swordsmen. Si Van ay bihasa rin sa imperial style, at natutunan niya ito dahil mas epektibo ang estilo ni Golden Jackson kaysa sa estilo ng Ankleman. Pinayagan ni Van si Henry na maunang umatake, nagpasalamat si Henry sa pagkakataon. Una, agad siyang tumakbo at ginamit ang circle steps, papalapit. Subalit, sa ilang iglap, nagbago ang footwork ni Henry, kasama ng kanyang enerhiya na irregular footstep. Dahil dito, nagulat si Van habang pinagmamasdan ang estilo ni Henry, napansin niyang hindi pa siya nakakakita ng ganoong paggalaw. Mabilis at eksaktong tumama ito sa sinturon ni Van. Ngumiti si Henry at sinabing iyon na ang unang tama. Tiningnan ni Van ang tama at napansin niyang hindi siya nasaktan. Maliwanag na sinadya ni Henry na bawasan ang puwersa ng kanyang atake bago pa ito tumama. Tiningnan niya si Henry at nagsimulang ihanda ang sarili. Inamin niya na minamaliit niya ito. At inis na sinabi na hindi siya papayag na mangyari ito sa ibang pagkakataon. Agad na nagbago ang tensyon sa silid, lumakas ang aura ni Van. Napansin niya na ang pagbabago ng kapaligiran, at sa palagay niya na talagang nagiging seryoso na si Van ngayon. Tiningnan niya si Van, at hindi niya inaasahan na gagamitin ito ang malaagila na kapangyarihan. Hindi inasahan ni Henry ang ganitong lakas. Naparalisa siya sa takot, hindi gumagalaw ang kanyang mga binti. Nagbago ang ekspresyon niya, mula sa kumpiyansa, ngayon ay puno ng pag-aalala at pawis. Nabigla siya at tumaas ang balahibo sa lakas ni Van, mas malakas pa ito kaysa sa nakaraan. Pero pagkatapos ay yumuko si Henry at muling ngumiti. Gusto niyang subukan kung epektibo ba ang kanyang magic armor at ang estilo ni Hector laban sa Swordmaster. Nang makita ni Van ang ngiti ni Henry, tila siya ay naalibadbaran. Tinanong niya kung paano nagagawang ngumiti ni Henry sa ganitong seryosong sitwasyon. Mas naging seryoso si Van, bigla siyang lumapit kay Henry na parang nais itong bigyan ng matinding pinsala gamit ang kanyang makapangyarihang aura. Umaasa siyang tatapusin na ang laban kahit sa isang pag-atake lang. Ngunit hinarang ni Henry ang kanyang malakas na paghampas ng espada. Sa lakas ng salpukan, gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Henry. Habang tinitignan ni Van si Henry na hirap at bahagyang nadepensahan ang kanyang pag-atake, hindi niya inaasahan na mahaharangan ito ni Henry. Sinabi niyang may talento si Henry na dapat niyang ipagmalaki.
Hinikayat niya si Henry na subukang harangin ang isa pang pag-atake. Nagsimula na naman ang bagong sagupaan, kung saan hirap si Henry na sabayan ang mga galaw ni Van. Sa kalagitnaan ng kanilang duelo, napagtanto niyang halos imposibleng makasabay sa sunod-sunod na atake ni Van. Kaya ginamit niya ang targeting magic, isang mahikang sumusubaybay sa pag-atake ng kalaban at hinaharang ito bago tumama. Maliwanag na ang pagharang na lang ang pinakamainam na magagawa ni Henry sa ngayon. Kahit may tulong ng mahika, kahanga-hanga pa rin si Van sa paningin niya. Nang gamitin ni Van ang buong lakas niya, doon lang tuluyang naunawaan ni Henry ang tunay nitong galing. Muling umatake si Van, at muntik nang di makaiwas si Henry, bumulusok ang espadang kahoy sa pader, at mula sa lakas ng hampas, may lumabas pang pulang usok. Galit na galit si Van, hindi niya maintindihan kung paano nakakaiwas si Henry. Paalala niya, ipinangako ni Henry na ipapakita niya ang tunay niyang galing, hindi sa pagtakas at pag-iwas. Ngunit seryoso si Henry, determinadong sinabi niyang hindi siya tatakbo, at ngayon, magbabago ang lahat. Hindi pa nakaka-atras si Henry, umatake na naman siya. Sa pagkakataong ito, ina-activate ni Henry ang ilang acceleration magic, nagningning ang buong katawan niya ng asul na enerhiya. Dahil dito, nakaiwas siya sa atake ni Van ng sobrang bilis na halos namuo ang ilusyon na figura. Agad naghanda si Henry para umatake, nagulat si Van nang mapansin ito. At hindi siya makapaniwala sa bilis ni Henry. Hindi nag-aksaya ng oras si Henry, tumama ang dulo ng kanyang espadang kahoy sa balikat ni Van. Pero hindi sumusuko si Van, habang naroon si Henry, patuloy siyang lalaban. Muntik nang tumama ang espada ni Van sa mukha ni Henry, kaya agad ginamit ni Henry ang blink magic, at pagdating ng atake ni Van, wala na si Henry sa pwesto. Napaisip si Van, kung ginagamit ba talaga ni Henry ang mahika at espada ng sabay-sabay. Biglang lumitaw si Henry sa likod ni Van, handang ibigay ang ikatlong tama para tapusin ang laban. Maya-maya lang, naramdaman na ni Van ang dulo ng espada sa kanyang balikat. Tumigil siya, tanda ng pagkatalo, hawak pa rin ni Henry ang espada sa balikat ni Van, sinabi niyang tapos na ang laban. Napatanong si Van, kung totoo bang ginamit ni Henry ang mahika? Humingi ng paumanhin si Henry, hindi niya intensyong lokohin si Van. Humarap si Van sa kanya, at sinabi na wala dapat siyang ikahiya, ang mahika ay bahagi ng lakas ni Henry. Nakahinga ng maluwag at napangiti, sinabing sa kanyang pananaw, patas ang naging laban. Sa isipan ni Van, naalala niya ang dakilang Grand Duke Henry Morris, sa kanyang paningin, ang estilo ni Henry ay kahawig ng master niyang si Duke Morris. Tiningnan niya si Henry, ang nagwagi sa laban, at sa isip niya, tinanong si Salamangkero Morris kung saan niya natagpuan ang halimaw na ito na may parehong pangalan. Tinanong naman ni Henry kung sasali na si Van sa paghihiganti, tulad ng napagkasunduan. Pumayag si Van, at sinabi na isa siyang tao na tumutupad sa kanyang salita, at totoong nakita niya ang potensyal ni Henry. Dahil dito napangiti si Henry at nagpasalamat kay Van, bagamat nakakatawa para kay Henry na tumanggap ng pag-aproba mula sa isang tauhan ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit iba si Van, iba ang dating nito sa kanya. Habang hinawakan si Henry sa balikat, ngumiti si Van na halatang kalmado at kontento. Sabi niya, madalas na silang magkikita mula ngayon. Bago siya umalis, sinabi ni Van kay Henry na pwede niya siyang tawagin na Kuya, sa halip na Sir Van. Natuwa si Henry sa alok na yun, at mula ngayon tinawag niya na itong Kuya. Iminungkahi ni Van na dumaan sila kay Haz, na ngayon ay nagsisisi na sa loob ng isang silid. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ni Van ang pinto sa kwarto ni Haz. Pagkakita niya kay Haz, tinawag niya ito sa pangalan. Nang makita ni Haz si Van, hindi na niya napigilan ang emosyon, napaluha siya. Akala niya tinalo na ni Van si Henry. Lumapit si Van at tinanong si Haz kung kamusta ang self-reflection niya, pero nagkunwaring inosente si Haz, kesyo di niya alam ang sinasabi ni Van. Sinabi ni Van na alam na niya ang kwento, na pinaglalaroan siya ng kanyang tinatawag na kapatid. Nagtanong si Haz kung aling kapatid ang tinutukoy niya. Sa puntong yun, pumasok si Henry sa silid, hindi makapaniwala si Haz na buhay pa si Henry. At agad nagiba ang ekspresyon niya,
Ipinaliwanag ni Van ito kay Haas at napagpasyahan niya na magkapatid na sila ni Henry simula ngayong araw, kaya dapat respetuhin na rin ni Haas si Henry gaya ng pagrespeto niya kay Van. Naguluhan si Haas at hindi makapaniwala sa sinasabi ni Van. Sumingit si Henry at sinabi kay Mayor Haas na huwag masyadong mag-alala. Nirerespeto niya ang mga desisyon ni Haas. Napatingin si Haas kay Henry, litong-lito, may halong takot at pagkadismaya. Umupo si Haas sa mesa, hawak ang ulo't halatang nalilito sa mga nangyayari. Samantala, iniisip ni Van ang mga sinabi ni Henry, na dapat pamahalaan ang Anchorman ng isang propesyonal na pamunuan. Kumpirmado ito ni Henry, na palaging tina-target ng mga maharlika ang mga malalayang lungsod, pero kapag humina ang operasyon ng Anchorman, tiyak na susunggaban nila ito. Ayon kay Haas, ang pagtatayo ng propesyonal na pamunuan ay hindi garantiya ng magandang resulta. Sumang-ayon si Henry, kaya iniisip niyang gumawa ng kasunduan sa pagitan ng Vivaldi at Anchorman. Tinanong ni Haas ang tungkol sa kasunduan, ipinaliwanag ni Henry sa kanya na isa itong uri ng palitan, kapag naging dependent sa isa't isa ang dalawang lungsod, hindi basta-basta aangkinin ng mga maharlika ang mga karapatan sa pamamahala. Tinanong ni Haas kung tama ba ang pagkakaintindi niya, na parang kailangang gumawa ng utang. Sinabi ni Henry na magmumukhang utang lang ito, pero hindi iyon ang layunin. Para makuha ang karapatang mamuno sa lungsod, kailangan nilang harapin ang tila mabigat na hadlang. Kaya kailangang magmukhang seryosong utang ito, kahit hindi talaga iyon ang kaso. Muling napahawak sa ulo si Haas, para sa kanya, mukhang lugi ang Vivaldi sa setup na ito. Tinanong niya kung papayag ba tungkol dito si Mayor Brent Larsen. Sumagot si Henry na oo, si Brent mismo ang susuporta rito. Sa madaling sabi, ang relasyon ni na Henry at Brent ay parang relasyon din ni Van at Haas. Kaya malinaw ang mensahe, si Haas ay kailangang pumirma lang ng kasunduan, at kapag kailangan ng tulong ng Anchorman, may karapatan ang Vivaldi na tumulong. Pagkatapos magmuni-muni, sumang-ayon si Van, na pagtanto niya na may katuturan ang plano ni Henry. Samantala, si Henry ay tahimik na natutuwa at pinagmamasdan si Van, dahil hawak na niya ang dalawang lungsod, na parehong may matataas na buwis. At para sa kanya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pondo. Naalala ni Henry ang kahadiyero ni Brent Larsen sa City Hall. Pero nilinaw agad ni Van na kung magkakaroon ng kasunduan, baka hindi na kailanganin ng propesyonal na grupo ng pamamahala. Pero ipinaliwanag ni Henry na ang magiging hindi kailangan lang ay si Van, at hindi agad na intindihan ni Van kung anong ibig sabihin ni Henry. Kaya handang ipaliwanag ni Henry, simula ngayon, si Van ay konektado na sa Million Mercenary Group, isang grupo na mismo si Henry ang bumuo. Natuwa si Van at interesado siyang malaman kung bakit niya ito ginawa. Napahawak si Henry sa bewang, pinaliwanag na kapag naging abala si Van sa pagiging mercenary group, natural lang na hindi na siya makikialam masyado sa pagpapatakbo ng lungsod. Iyon ang dahilan kung bakit niya iminungkahi ang pagtatatag ng professional management team. Biglang nagreklamo si Haas, sabi niya, parang sinasabi ni Henry na kaya nila kailangan ng team ay dahil hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero sumingit si Van, sabay sigaw, na tumahimik si Haas, at sumunod na lang kay Henry, pawis na pawis si Haas at natakot sa sobrang tensyon. Pero pinakalma sila ni Henry, sabi niya na hindi naman niya sinasabing palpak si Haas, gusto lang niyang tulungan ito. Alam ni Henry na si Haas ang humahawak sa parehong pampublikong gawain at pamamahala ng lungsod. Kaya kung may management team, makakapokus na si Haas sa pampublikong gawain, pero duda si Haas, parang nararamdaman niyang gusto nito maging isang puppet siya. Dito na sinabi ni Henry. Tama siya at tinanong kung ayaw ba niya ng ganoong magandang paraan. Ngumiti si Henry, at hiningi ang rason mula kay Haas. Naguguluhan si Haas kung bakit siya tumututol pa. Tinanong siya ni Henry kung ano nga ba talaga ang problema pero wala siyang maisagot. Nakayuko lang siya habang pinagmamasdan ni Henry ang kilos niya. Sa isip ni Henry, alam niyang walang maisagot si Haas, dahil matagal na itong alipin ng titulong alkalde. Dahil dito, nagdesisyon si Henry na bigyan si Haas ng isang alok, matapos ang halos isang dekadang paglilingkod at pagod sa Anchorman,
oras na para bigyan siya ng pagkakataong mamuhay ng tahimik. Pagkarinig nito, nakaramdam ng kaba si Haz, natatakot siya sa kung anong kayang balak gawin ni Henry. Pero sabi ni Henry na gagawin niya ang Anchorman na isang pinakadakilang lungsod sa buong mundo. At dinagdag pa niyang sinabi na si Haz ay mananatiling alkalde, pero mamumuhay na siya ng maginhawa, at bibigyan niya si Haz ng dagdag na sahod at unlimited na bakasyon. Dito na nagsimulang mangarap si Haz, naisip niya ang marangyang buhay at masaganang lungsod, nakita niya sa imahinasyon ang sarili bilang mayor ng pinakamagandang syudad sa mundo, at sa wakas, kumislap ang mga mata ni Haz, nararamdaman niya na unti-unti na siyang makakalaya. Habang nangyayari ang lahat, namamangha si Van sa pagiging kawawa ni Haz, at mas lalo niyang na-realize na tunay ngang disipulo ni Grand Duke Henry Morris itong si Henry. Samantala, hawak ni Haz ang kamay ni Henry habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Pero kalmado lang si Henry at sinabing wala naman siyang dapat ipagpasalamat, dahil ang lahat ng iyon ay karapat-dapat lang kay Mayor Haz. Sa isip ni Henry, nakakatuwa si Haz, at naisip niyang kahit kailan ay naging totoo sa sarili nila si Haz at Van, kaya't alam niyang mapagkakatiwalaan ang mga ito. Pagkatapos, iminungkahi ni Henry na si Van na ang baalang makipag-usap tungkol sa detalye ng kasunduan, kapag nakaayos na sila ng isang professional management team. Habang nag-iisip, naalala ni Henry na may isa na lang siyang kailangang tapusin. Bumaling siya kay Haz na nakahawak sa mga dokumento, at tinanong ang mga taong dinala niya kung nasa waiting room pa ba sila. Tumango si Haz, na tinutukoy ang tatlong nakatali na lalaki at ang manager na si Halligan, at sinabing nasa reception area pa raw sila. Paglabas nila ng kwarto at pagbaba sa reception area, nakita ni Henry ang eksaktong eksena na inaasahan niya. Pero si Haz at Van ay nagtataka kung ano ang nangyayari, habang ang mga mersenaryo ay halos hindi na makatingin sa pagod at takot. Lumapit si Halligan kay Henry, nanginginig sa kaba, at tinanong kung kailan siya bibigyan ng ipinangakong panlunas sa lason. Sagot ni Henry, sapat na ang paghihirap ni Halligan at pwede na itong umalis. Iniabot niya ang isang supot sa kanya, nagpasalamat ng sobra si Halligan pero napansin ito ng tatlong lalaki. Agad itong tumakbo, hindi na makapaghintay na inumin ang antidote laban sa lason. Nakita ito ni Rinda, at agad siyang lumapit kay Henry habang nanginginig at nagmamakaawa rin ng panlunas para sa kanya at sa kanyang mga kasama. Pero kalmado lang si Henry, at sinabing yun na yung huli na naibigay niya kay Halligan. Nanlaki ang mata ni Rinda hindi makapaniwala, paulit-ulit siyang nagtanong kung totoo yun, pero tumango lang si Henry at ngumiti sinabing wala na siyang natitirang panlunas, ang ibinibigay niya sa manager ay yun lang mayroon siya. Biglang natarante si Rinda, hawak ang ulo niya, iniisip kung paano siya mamamatay. Pero sinabi ni Henry na sapat na ang iisang antidote bawat isa sa kanila, at tinanong kung ano pa ang ginagawa nila baka may extra pa na panlunas sa supot na ibinigay niya sa manager. Kaya't nagsitakbuhan na ang mga mersenaryo, pinilit habulin si Halligan para makahingi pa, naguguluhan pa rin si Van at nagtanong, kung bakit sila ganon at kung anong meron. Doon lang pinaliwanag ni Henry na nilaso niya ang mga yun, kaya ganoon na lang ang kanilang reaksyon, napaubo si Van sa gulat, at halos hindi makapaniwala. Ngunit nang mapatingin si Van kay Henry, nakangiti lang ito ng todo pilyo, at agad niyang binawi ang sinabi, subalit napailing si Van at sinabing napakalamig ng dugo ni Henry, sagot ni Henry, sila ang unang sumugod sa silid tulugan niya, kaya nararapat lang yun sa kanila. Binalak ni Henry na tumagal ng kahit 10 araw ang recruitment ni Van, pero naging 2 araw lang ito. Matapos maisakatuparan ni Henry ang lahat, nagpahinga pa siya ng ilang araw at umalis na papuntang Vivaldi kasama si Van, isang tagumpay na naman sa kanyang mga plano. Umalis na si Henry papuntang Vivaldi kasama si Van. Habang nasa daan sakay ng kanilang kabayo, tinanong ni Henry si Van kung may alam ito tungkol sa ibang malalapit na taga-suporta ni dakilang Duke Henry Morris. Ngunit lumabas na wala itong alam, pagkatapos maglabas ng mabigat na hininga, sinabi ni Van na iniutos daw ng kanilang master na magtago, at lahat ay abala sa pagtatago ng kanilang sarili, pero dahil kay Grand Duke Henry, nakaligtas sila. Napagtanto ni Van na kung hindi inutos ni Duke Henry Morris ang pagtakas,
Siguradong malungkot at mapait ang sinapit ng lahat ng kanyang tagasunod sa looban ng palasyo. Tinanong ni Henry kung ano ang nangyari sa mga taong ipinagtanggol ni Duke Henry Morris. Napakunot noo si Van, at sinabing lahat sila ay nawala o pinalayas. Nang marinig ito, nagulat si Henry, idinagdag pang pinaliwanag ni Van na, hindi rin nakaligtas ang mga taong pinuprotektahan niya sa akusasyon na nagsilbi sila sa isang taksil. Napakalamig ng pakiramdam ni Henry, nanginginig sa sobrang pag-aalala, hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari. Naalala niya ang sinabi ni Silver Jackson, na siniguradong ligtas ang mga tauhan ni Duke kung isusuko ni Henry ang sarili niya. At iyon ang kasunduang tinanggap ni Henry noon, dahil sa hindi makatarungang balitang ito, lalo siyang nagalit. Sinabi ni Van na ang balita niya'y ipinatapon daw ang mga tauhan sa dulo ng kontinente. Isang lugar sa malayong hilaga na tinatawag na Salguera. Sa pagkabigla, tinanong ni Henry si Van at pinalinaw kung ang ibig niya bang sabihin ang lugar ng Salguera the Snowfield. Ito ang tanging lugar sa buong kontinente na laging may nyebe sa buong taon, dahil sa matinding lamig at malupit na klima, imposible itong tirhan ng mga tao. Napagtanto ni Henry na tila sinadya itong maging hatol ng kamatayan. Para sa kanya, ito ay isang malupit at di makataong gawain, dahan-daang nabasa ng luha ang kanyang mga mata, dala ng awa at pagkadismaya. Sa kanyang isipan, nagpasya si Henry, ililigtas niya ang kanyang mga tao, anuman ang mangyari. Napansin ni Van ang pagbabago sa disposisyon ni Henry, kaya't sa natitirang biyahe papunta sa Imperial City ng Vivaldi, tahimik lang sila sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga bantay na nakaarmas. Ipinakita ni Henry ang isang itim na card at binigyan sila ng paggalang at dumaan na sila sa loob pagkatapos. Habang papalapit sa bahay kung saan umano naninirahan si Henry, sinabi ni Van na ito ay kahangahangang bahay. Pagpasok nila sa loob sinalubong sila ng mga kasambahay, mas lalong namangha si Van at sinabi kay Henry na nakatira siya sa isang napakagandang bahay, ipinaliwanag naman ni Henry na hindi sa kanya ito at ginagamit lang na parang sa kanya. Dumating si Ten, ang may-ari ng arena at ng bahay, yumuko siya at tinanggal ang kanyang sombrero, tinanong kung bakit ang bilis ng pagbabalik nila, siniguro ni Henry na naging maayos ang lahat. Higit pa sa inaasahan, nang makita ni Ten si Van, tinanong niya kung sino ito, ipinakilala ni Henry si Van bilang magiging vice head ng Mercenary Guild.